Assalamualaikum and good day each and everyone. So I am Usop Ailamid and together with Mama Linta Nahid. So yung topic na assign sa amin is chapter 5 which is yung title is At the University of Santo Tomas 1877 to 1882. So before tayo mag-proceed sa pinaka main topic natin is ano nga ba yung mga possible na madi-discuss dito sa chapter 5. So sa chapter 5 is mas nakafocus siya sa mga experiences ni Dr. Jose Rizal as a student sa University of Santo Tomas. Also, hina-highlight din dito yung mga academic life niya, yung mga literary achievements niya, and also yung mga discrimination na kinaharap niya as a Filipino student sa University of Santo Tomas. Dito rin sa chapter na to also is na may explain kung bakit or paano na-influence yung decision niya kung bakit siya mag-i-study sa abroad. Dito sa sinabi ni or sa quote na sinabi ni Dr. Rizal, ang tinutukoy niya is tayong mga kabataan. Illumined by the arts and letters, ibig sabihin tayo ng mga kabataan is may knowledge and educated tayo dahil sa education na nakukuha natin or dahil sa pag-aaral and pagbabasa natin. Stride forth into the arena, dito naman is ini-encourage tayo ni Rizal na maging matapang and kumilos para makatulong tayo sa society. Break down the heavy fetters that bind your genius down, meaning palayain daw natin yung mga sarili natin sa pagiging mangmang, pang-aapi, and yung mga bagay na pumipigil or pwedeng pumigil sa atin or sa mga kakayahan natin. For this topic region where untutored darkness were held sway, meaning is dati yung country natin is kulang ng education or nagkakaroon ng lack ng education, and ang dahil doon is maraming tao ang walang kaalaman or nagiging ignorant sila sa education. Sinabi din ni Rizal na yung education ngayon is mas na-access na and also mas marami ng opportunity ngayon para matuto. The wise and kindly Spanish hand bestow today. So, ibig sabihin naman nito is nirecognize ni Rizal yung mga Kastila kasi yung mga Kastila mismo yung nag-introduce sa atin sa Pilipinas ng education. Sila yung nagdala ng education dito sa Pilipinas. Splendid crown upon the native of this eastern land, meaning is ito na yung mga honor and recognition na pwede makamit or ma-achieve ng mga Filipino sa pamamagitan ng education. So, bago pumasok si Jose Rizal sa UST or University of Santo Tomas, is yung unang relationship niya which is si Segunda Katigbak is nauwi sa kalungkutan kasi naghiwalay sila. So kung itatanong niyo sa na-meet ni Jose Rizal si Segunda Katigbak is si Segunda Katigbak na-meet niya siya sa Ateneo during nung nasa Ateneo pa si Jose Rizal. Pero kahit na ganon is hindi nakaapekto yun sa pag-aaral ni Dr. Jose Rizal sa UST. Kahit na malungkot or nasaktan siya is mas pinili ni Jose Rizal na ituon na lang yung attention niya sa pag-aaral niya kesa isipin niya yung relationship niya. Kumbaga, mas pinili ni Dr. Jose Rizal yung education kesa romantic relationship niya na nagpapatunay na kung gaano niya na value yung knowledge and self-improvement kesa sa personal feelings. So, after 1 year, natapos niya yung course niya which is yung Philosophy and Letters. So, ano yung Philosophy and Letters? Yung course na meron siya is mas nakafocus sa study of thinking, reasoning, ideas, literature, and history. And also sa culture. Ito yung unang course na ni Jose Rizal sa UST nung nagde-decide siya kung ano yung career na ipo-pursue niya. So, after that, nag-shift si Rizal sa medicine kasi gusto niya maging ophthalmologist. So, yung reason kaya niya yung ginawa is para makahelp siya sa mga ibang tao and also para ma-cure niya rin yung illness ng mother niya which is si Doña Teodora na may problem sa eyesight. Although isa ng official student si Rizal sa UST which is yung mga namumuno doon is Dominicans or Dominicans, na natili pa rin siyang loyal sa Ateneo na pinamumunuan naman na Jesuit. Yung Dominicans is
yung teaching method nila is more on traditional and mas stricto. Kaya kadalasan is may mga nangyayaring discrimination lalo na sa mga Filipino students kagaya ni Rizal. On the other hand naman, yung GSUT naman is more on modern, supportive and student-centered yung teaching methods nila, which is naka-help sa mga student nila kagaya ni Rizal na ma-develop yung mga talents na meron siya. Sa Ateneo na din kinontinue ni Jose Rizal yung mga activities, and doon niya na rin natapos yung course na surveying, which is yung surveying is yan na yung measuring and mapping land, kung saan is dinedetermine dito yung mga exact location, boundaries, at saka yung size ng area. So, bilang isang Thomasian, mas naging confident and expressive si Rizal. Nanalo siya ng mga awards for his literary works, and at the same time, nagkaroon din siya ng romantic relationship, which is isa na doon si Leonor Valenzuela, or mas kilala nila bilang Ora, isang mestizang Espanyol na nakatira malapit sa inuupahan na bahay ni Rizal. Kumbaga, in other terms, magka-neighbor lang sila. So, yung relationship nila is private, tahimik, and palihim kasi mahigpit yung bantay ng mga parents nila. Kaya gumamit sila ng invisible ink, which is yun yung asin and tubig sa mga sulat nila. Pero, hindi sila nagtagal kasi hindi pa that time seryoso si Rizal, and kasi mas nakafocus pa yung attention ni Rizal sa pag-aaral, and hindi rin siya seryoso sa mga kasal that time. Kaya naghiwalay sila and walang nangyaring proposal or engagement. So, hindi umabot ng 1 taon yung relationship nila ni Leonor Valenzuela. So, hindi sila nagtagal ng 1 year. Here sa picture na pinrovide ko is makikita natin yung building ng UST kung saan nag-aral si Jose Rizal, and also si Segunda Katigbak, na-meet niya before siya pumasok ng UST, and Leonor Valenzuela, which is niligawan niya during nung nag-aaral pa siya sa UST. So, after gumraduate ni Jose Rizal as a top honor sa Ateneo, kailangan na niya mag-continue sa pag-aaral para makapag-prepare siya sa profession. Nung panahon pa kasi ng Espanyol is, ang Bachelor of Arts degree is kagaya lang ng high school diploma ngayon na hindi enough para makapaghanap ka ng trabaho kasi hindi pa siya tapos mag-aral that time. So, kinakailangan niya talaga mag-continue ng pag-aaral. So, yung father ni Jose Rizal, which is si Don Francisco, and yung kapatid niyang lalaki si Pasiano, is gusto nila na mag-continue si Jose Rizal sa pag-aaral niya. Pero yung mother niya, na si Doña Teodora, is tutol sa desisyon ng dalawa kasi natatakot siya sa kaligtasan ni Jose Rizal kapag nag-continue siya mag-aral. Kasi alam niya na maraming Filipino na matatalino ang pinapatay, kinukulong, or pinapatapon ng mga Espanyol noon. Dahil sa mga nalalaman nila, kaya natatakot si Doña Teodora na mag-continue si Jose Rizal sa pag-aaral dahil alam niya yung possible na mangyayari sa anak niya. So, nagkaroon ng family meeting ang mga Rizal, and dun sa meeting na yon is binilaan ni Doña Teodora si Don Francisco na wag na papuntahin si Rizal sa Manila kasi yun nga, natatakot siya na kapag marami nang nalalaman si Jose Rizal is pwede siyang patay ng mga Espanyol. And on other hand, nagulat si Jose Rizal kasi yung mother niya na educated na nag-encourage sa kanya to love learning and poetry. So, kahit natatakot yung mother niya sa kaligtasan ni Jose Rizal is na-convince pa rin siya nila Don Francisco and Pasiano na pag-aralin si Jose Rizal sa University of Santo Tomas. So, noong April 1877 is pumasok si Rizal sa University of Santo Tomas ng almost 16 years old na siya. So, hindi kinuha ni Jose Rizal yung course na Philosophy and Letters kasi gusto niya. But, yun yung gusto ng father niya para sa kanya. And also, that time kasi is hindi pa siya sure kung ano ang kukunin niya na profession. Kaya niya kinuha yung Philosophy and Letters. Si Jose Rizal, that time is pumunta siya ni Father Pablo Ramon, which is rector of the Ateneo, or mas kilala natin sa tawag na head principal, para sana humingi ng advice sa kung ano ang course na kukunin niya or fit para sa kanya.
But unfortunately, that time kasi si Father Pablo Ramon is wala siya sa Manila kasi nasa Mindanao siya. And yung gamit nila that time, since hindi pa nga uso yung mga cellphones, nagpapadala sila ng letters. So yung courier or yung messenger, delay na yung letter. Kaya matagal dumating yung mga letters that time. So, dahil sa delay na nga yung letter, pinurso na lang ni Jose Rizal yung philosophy subject during first year niya sa UST. Kagaya ng cosmology, which is nakafocus sa study on, ng universe, yung origins and also paano ito gumagana. Yung pangalawa is yung metaphysics, which is nakafocus naman sa understanding na reality, existence, and yung mga things na beyond that we can see and touch. And pinaka-last is history of philosophy, which is nakafocus naman sa ideas and teaching of great philosophers sa pamamagitan ng history. So, nung next school year na, nung 1878 to 1879, si Jose Rizal that time is lumipat na siya sa course ng medicine kasi gusto niya maging doktor and para makahelp siya sa ibang tao. And also para ma-cure niya yung illness ng mother niya. And also that time is nag-reply na or nagpadala na ng sulat si Father Pablo Ramon na mas maganda na kunin niya yung medical na course. During nung first year niya sa UST, 1877 to 1878 is nag-aral din siya sa Ateneo and kumuha siya ng vocation course sa surveying, kung saan is pwede siya magkaroon ng title na Perito Agrimensor or mas kilala sa tawag na expert sa pagsukat ng lupa. So that time is yung mga school sa Maynila or Manila is nag-offer din ng practical courses kagaya ng agriculture, commerce, mechanics, and surveying. So, kagaya din pa rin ng dati. And dahil na din siguro sa gifted si Jose Rizal and matalino siya, is pumasa siya sa course na yan. And also, nanalo din siya that time ng gold medal sa agriculture and typography. So, at the age of 17 years old is pumasa siya sa final exam niya. Pero dahil nga sa underage pa siya, is hindi niya nakuha yung title niya. Pero, noong 1881 is ibinigay na sa kanya yung title niya, which is yung title na surveyor. So, kahit na student na siya ng UST is madalas pa rin siya bumibisita sa Ateneo kasi madami siya magagandang memories doon. And also, yung mga teacher doon is sinusuportahan siya and ini-encourage siya. Unlike dun sa UST na mga teacher niya na Dominicans. Pero kahit na ganon is active pa rin siya sa mga activities ng Ateneo. And nang dahil doon is naging president siya ng Academy of Spanish Literature and naging secretary naman ng Academy of Natural Sciences. And also naging secretary din siya sa Marian Congregation. So, even though na busy na si Rizal sa pag-aaral niya sa UST and sumasali siya sa mga activities ng Ateneo, is may time pa rin siya sa love. He was naturally romantic. Pero dahil sa masakit nga yung first love relationship niya, kaya mas naging careful siya sa nagiging relationship niya. So, after yung breakup nila ni Segunda Katigbak, may niligawan ulit si Rizal na dalaga sa Calamba na tinawag niyang Miss L. So, based sa pagkakadescribe niya sa ni Miss L is maganda daw si Miss L. But fortunately is tinigil niya rin yung panliligaw niya kasi hindi pa siya that time nakaka-move on kani Segunda Katigbak kasi mahal niya pa rin si Segunda Katigbak. And nang dahil doon is tutol din yung ama niya. Isa na din yun sa reason kung bakit niya tinigil yung panliligaw niya. And also, nang dahil doon is hindi na na-identify kung sino yung Miss L na niligawan niya sa Calamba. So, after months is na-in love ulit si Jose Rizal kani Leonor Valenzuela habang nakatira siya sa Intramuros. So, yung parents ni Leonor Valenzuela is na-impress sa kanya through his intelligence and magic tricks. Gumagamit din si Rizal that time ng invisible ink sa mga love letter nilang dalawa, which is mababasa mo lang yun
nakasulat doon through hitting the paper. However, just like before, hindi nag-propose ng kasal si Rizal and nag-end na doon yung relationship nila. During nung nasa UST pa siya, yung pinaka sineryoso niya na naging relationship niya is si Leonor Rivera na anak ni Antonio Rivera na pinsan niya. And dahil sa naka-boarding house siya sa uncle niya sa Casa Tomasina sa Intramuros, si Leonor that time is bata pa daw siya and gentle and kind. Kaya daw nahulog yung loob ni Rizal. Hanggang sa point na nagpapalitan na sila ng letters. So para manatili na secret yung relationship nila from their families, is ginawa ni Leonor Rivera is sinusulatan niya yung letters na Taiwanese na ang meaning is sweet. And at the same time, is codename ni Rizal yun hanggang sa point na sineryoso na ni Rizal and na-engage silang dalawa. And unfortunately, hindi nagtagal yung happiness nila ni Leonor Rivera kasi nag-decide si Rizal na i-continue yung study niya sa abroad sa Spain to escape discrimination and para ma-improve yung education niya. Kaya umalis ng palihim si Rizal and para maiwasan yung discrimination and also kaya nga hindi nagpaalam is hindi rin siya nagpaalam ni Leonor Rivera para maiwasan ni Rizal yung mga authority ng Espanya kasi pwede siyang pigilan. So dahil doon is nalungkot si Leonor Rivera sa ginawa ni Rizal. So during nung nasa Spain na si Rizal is nagpapadala siya ng letters ni Leonor Rivera, pero dahil kontrabida yung mother niya, which is no hate lang, is hinaharangan niya yung mga letters ni Rizal na dumarating para kay Leonor Rivera dahil ayaw ng family ni Leonor Rivera kay Rizal kasi panganib lang daw yung nagiging dulot ni Rizal dahil sa mga idea niya na pwedeng maging panlaban sa mga Espanyol. Dahil doon is napilitan si Leonor Rivera na ikasal sa isang British engineer na si Henry Charles Kipping. So nung nalaman na lang ni Rizal na kasal na si Leonor Rivera sa ibang tao is sobra siyang nasaktan, pero kahit na ganun is nanatili sa puso niya yung mga memories nila ni Leonor bilang greatest love or the greatest love of one's life. Makikita niyo sa picture na na-provide ko is sila yung mga babaeng involved kani Jose Rizal during nung nagstay siya sa UST and before siya pumasok sa UST. So, during nung first year niya as a medical student pa lang, that time si Rizal sa UST, na-experience niya na yung kalupitan ng mga Espanyol. Kasi, one night, nung nagbabakasyon siya sa Calamba noong 1880, naglalakad siya sa isang madilim na daanan and hindi niya nakilala kung sino yung nakasalubong niya na lalaki. Kaya hindi niya ito nabati. And yung lalaking nakasalubong pala niya is isang official ng Guardian Civil ng Espanyol. So yung official na yun is nagalit kasi hindi siya nakilala agad ni Rizal and dahil doon is bigla niya na lang sinaksak si Rizal sa likod gamit ang espada. Mabuti na lang is hindi mahulubha yung sugat na natamo ni Rizal sa incident na yon. So later on, nung gumaling na si Rizal sa natamo niyang sugat is nagpunta siya sa Governor General ng Pilipinas para magsumbong. Pero walang nangyaring justice dahil si Rizal is isa lang siyang Filipino and yung nanakit sa kanya is isang official ng mga Espanyol.